Magandang araw mga ka-EBR. So ito na po ang ikalawang video na ilalabas natin makalipas ang 2 taon na pag-aaral ko sa ating EBR Sweet Jackfruit. So again, ang EBR Sweet Jackfruit ay nanggaling sa Abuyog, Leyte na naka-record ng pinakamatamis na bricks, no? 25 bricks. So ibig sabihin, world record po siya na nakakuha ng record na siya ang pinakamatamis na langka. So in comparison, ito po ay native na langka at ito ang ating EBR. Sa unang video, pinapakita ko doon na ang EBR Sweet ay talagang napaka-sensitive sa mga fungal infection at sa mga insect bites. So ibig sabihin, nangangailangan po talaga ito ng talagang pag-aalaga ng mabuti, no? As compared sa ating mga native na itatanim lang natin tapos pabayaan na. Kahit hindi natin binabalot yung kanyang bunga, ay maglalabas siya ng mga magagandang bunga. Pero iba sa ating EBR, dahil ang EBR ay talagang lalagyan mo ng mga pataba at saka insecticide at fungicide. Pero you can go with the organic option, no? Mayroon naman tayong mga concoction na gawa ng mga sili at saka ibang mga herbs na nagsisilbing mga fungicide at saka insecticide. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang kaibahan ng native jackfruit at saka yung ating EBR Sweet. Okay. Kung inyong mapapansin, ito po ang ating EBR Sweet ay wala pong insecticide o fungicide na inilagay ko dito. So dahil kakainin ko lang naman ito. So ito po ang nangyari, no? Mayroon siyang infection at saka mayroon ding crack. So kung inyong mapapansin, kahit binalot ko ito, magkakaroon din talaga siya ng mga fungal infection. So ibig sabihin, kung napabayaan mo ito, kahit binalot mo, talagang mas spread siya. Okay? So as compared sa ating native, kahit hindi mo na babalutin, no? Pero mayroon din talagang native na kailangan ding ibalot para to prevent mga insect bite, lalo na sa mga fruit borer. Okay. So kung inyong mapapansin, yung langka natin kahit native, no? So magkakaroon siya ng crack. It is because mayroong panahon na makakaranas siya ng matinding tagtuyo, no? So yung soil niya dry, tapos kung biglang uulan ay mag-absorb yan ng napakaraming tubig ang langka, tapos magkakaroon ng mabilis na pagtubo ng kanyang mga bunga. Then tapos yung kanyang skin, dahil hindi niya maagapan yung pag-expand, no? So yan ang dahilan ng pag-crack ng bunga ng EBR. So ang remedy doon, dapat regular talaga yung watering. So ibig sabihin, walang sudden dryness or sudden flooding, no? Tinatawag po namin yan na flooding. So sa mangga, let's say for example, malakas na mahaba yung tagtuyo, tapos i-flood mo, ibig sabihin lalagyan mo ng napakaraming tubig, so that could induce flowering. Pero sa langka, iba. So dapat maintain ang kanyang water at saka moisture, no, sa lupa para hindi magka-crack yung bunga. So hiwain ko, no, ang ating EBR, then i-compare ko sa ating local jackfruit.
Ito ang ating local jackfruit at ito ang ating Ibiark sweet. Okay? So sa kulay, matingkad ang kulay nito, no? At saka sa kapal ng kanyang flesh, mas makapal ang ating Ibiark. Okay. So sa tamis, tingnan nyo, so makapal talaga yung ating Ibiark. Okay. Crispy siya, matamis talaga. Pero actually, hindi naman parang talagang masasabi na mo na direktang malalasahan mo yung tamis. So pag kinakain mo, parang babalik ka talaga dahil parang iba as compared to ating local, no? Kung sa tamis ang Ibiark ay nandoon sa 10, ang ating local ay parang lang, nasa 6. Pero mayroon din naman tayong mga local jackfruit na matatamis dahil resulta yan ng parang evolution at saka breeding. Yung local jackfruit, kapag na-pollinate ng ibang jackfruit, so dalawa ang pupuntahan dyan, either hybrid or low breed. So ang low breed, ibig sabihin nakukuha niya yung mga bad characteristic ng nakapollinate sa kanya. Yung hybrid, kung makukuha niya yung mga good characteristic ng nakapollinate at saka yung good characteristic ng mother plant. So kapag nagsama yon, talagang mayroon ding matatamis. Pero sa ating Ibiark, dahil grafted na ito, hindi na ito nag-breeding or nag-evolve, no? So kahit ang ating Ibiark sweet ay ma-pollinate ng local jackfruit, okay lang yon dahil hindi na natin gagamitin yung seeds niya para itatanim. So kahit ang ating Ibiark ay ma-pollinate ng mga local jackfruit o litin ko, hindi na po okay lang po yon dahil hindi na po yan magkakaroon ng hybrid at saka low breed. Dahil yung prutas lang po niya natin kinukuha, yung i-harvest at saka hindi natin itatanim yung seeds. Dahil kapag itatanim mo yung seeds, dalawang puntahan lang yan, no? Either mag-evolve siya into at makukuha na yung mga karakteristik ng Ibiark, o kaya babalik siya sa kanyang local na karakteristik, yung tinatawag nating low breed. So dapat talaga yung sayon talaga yung itatanim natin. So as of the present, itong local jackfruit, ang seeds nito ang gagamitin nating rootstock dahil ang local jackfruit ay adaptive sa ating environment. So ibig sabihin, kapag itinanim natin yung kanyang seeds sa local jackfruit, magsusurvive siya kahit mataas yung humidity at saka yung drought is matagal, talagang mag-survive siya. Yung Ibiark, kapag seeds ang itinanim mo, ang chances ay talagang magkaroon siya ng root rot. So ibig sabihin malalanta yung kanyang mga gamot, no? Yung mga ugat niya sa ilalim ng lupa, dahil hindi siya adaptive sa ating local na environment. So sa rootstock, ito ang ating gagamitin, yung seeds at saka yung sayon, doon tayo sa Ibiark kukuha. So ibig sabihin, yung Ibiark sweet na napaka-sensitive ay nadugtong natin sa local jackfruit na napaka-adaptive sa ating local environment. Regarding sa propagation, no, siguro makaproduce tayo from this time, mga 1 year, no, magkakaroon na tayo ng mass production na sinasabi nating authentic talaga.
So mayroon tayong i-produce, no? Una yung ating Aviark Sweet. Mayroon din tayong Sempidak na champion variety, kasi yung Sempidak iba-iba yung mayroon tayong iba-ibang kulay, lasa at saka yung texture. So pinipili natin yung talagang napakagandang kulay, lasa at saka texture. Tapos pinangalanan ng ating kaibigan na para champion variety. So doon tayo kukuha ng sayon. Meron din tayong durian na tinatawag nilang blackthorn. So sinasabi nilang mas maganda at mas expensive pa yon kaysa Musang King na variety ng durian. So wait na lang sa susunod nating mga vlog, baka magkakaroon tayo ng mga seedlings, grafted seedlings mula sa Aviark, mula sa ating Sempidak champion variety, at saka yung ating blackthorn variety ng durian. Again, Aviark Sweet Jackfruit, at ipoproduce na natin dahil alam natin na authentic talaga ang ating Aviark. So thank you and see you sa susunod nating mga vlog. Ang vlog na ito ay again ginagawa ko para masagot ko ng lahat, kasi mayroon ding mga agriculturist na let's say from Zamboanga City at sa ibang lugar, na palaging nagtatanong at saka nagmonitor. So dito natin masasagot, through making of video sa ating Aviark. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa?